implikasyon nito? First of all, dapat muna kasing magsesyon ang Senado to take cognizance of the impeachment complaint sa plenaryo, di ba? And otherwise ngayon, Yes. ang record ito received lang, di ba? Wala pa po ito talaga. Oo. Okay, sige. So once ang kanilang kasing session ay June 6, no? Assume, sa mga July. pahayag po ni Ginoong Escudero, Oo. sila po ay magbabalik sesyon sa June 6 pa after election, and then sabi nga niya, baka daw po ang trial magsimula 20th Congress na. Ito ho muna, ano ang mga implikasyon nito muna sa ngayon po kung hindi nila ito matapos sa kanila pong terms sa 19th Congress? Well, sa aking palagay, magkakaroon ng talagang problema ang nasabing impeachment case. Palagay ko, yan ay magiging dahilan para hindi na talagang matuloy yan kapag tumawid pa yan sa 20th Congress. Sa ngayon, na tinatawag natin sila ay nasa 19th Congress. At yung rules of the Senate mismo, I think it's Rule 44, doon ay nakasaad isa sa mga sections dito na lahat ng pending matters, the word is matters, the all pending matters and proceedings ng nasabing present Senate shall be terminated upon the end of Congress. Upon the end ng 19th Congress, sinasabi na tapos na. Hindi po pwede nang ipagpatuloy yun. Maliban kung ang susunod na Senado sa 20th Congress ay ipagpapatuloy ito pero ituturing na bagong kaso ang nasabing kasong ipagpapatuloy nila. At pagka sinabi natin ituturing na bagong kaso or as if filed only today, ay parang lumalabas na second impeachment case yan na ipinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng dalawang impeachment laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Okay, so you disagree doon sa legal opinion na continuing body ang Senate, ito 12 matitira na mga kapag sila'y nanumpa na. Opo, kung assuming lang po no na they can discuss the articles of impeachment on plenary at sila'y manumpa kaagad as senator judges, hindi carry over yung pagiging senator judge nila and itong first impeachment complaint na ito sa 20th Congress. Yes, at ang pinagbabasehan ko dyan, Ted, ay yung mismong decision ng ating Korte Suprema sa kaso ng Javier versus Comelec at saka Garciliano versus House of Representatives noong 2008 na sinasabing hindi continuing body ang ating Senado. Kasi ang natitira lamang dyan ay 12 at ang 12 ay hindi pwedeng magpatuloy kasi hindi quorum ang 12 yan. Kaya sa 1987 Constitution natin, ayon sa Korte Suprema, quoting from Justice Antonio Carpio, our Senate is not a continuing body. Okay. Kaya sa aking palagay ay hindi rin po pwede. Kasi yan namang Senado, magsisimula pa rin yan after the SONA ng Pangulo sa first or third Monday ng July. Okay, so, that's a school of thought din po na dapat nga pag-isipan ng ating mga senador. So kung kayo po ang tatanungin, dapat po masimulan ang trial at matapos ngayon 19th Congress. Yun ang aking palagay sa aking palagay base sa rules mismo ng Senado at base sa desisyon ng ating Korte Suprema. Sa Rule 44 ng Senado, dapat yan ay matapos na sa 19th Congress at base nga doon sa desisyon ng ating Korte Suprema, hindi continuing body ang ating Senado. Okay. Pag hindi natapos nila yan, patay na ang nasabing impeachment case. And kung sakasakali pong itutuloy nila ito na sinasabi pong impeachment trial sa 20th Congress, it will invite so many cases, no? Parang questionin ang... Opo, okay. Yes, so magkakaroon ng pagkakataon ngayon, yan ang magiging panahon para ang kaso ay makarating sa ating Korte Suprema. Opo. At kung sakasakali po, theoretically na makalusot dito si VP Sara, meron na siyang immunity ng 1 taon for any impeachment complaint. Yes, so immunity na hindi siya magkakaroon ng nasabing similar impeachment case laban sa kanya. Opo. At yung pong mga criminal cases na pwede pong isampa sa kanya, will that hold water considering po na siya isang impeachable official?
Sa akin palagi kasi ang Vice President is not Walang immunity from suit. Siya naman ay immune from suit din yan eh. Mhm. Ang aking palaga. The Vice President, like the President, is immune from suit. Mhm. Kasi, paano bakit ang Presidente ay immune from suit when both of them are impeachable officials? Mhm. Kahit naman sa ating saligang batas, kahit pagbalik-balik na rin natin ang ating saligang batas, wala tayong makikita doong probisyon na sinasabing ang Pangulo ay immune from suit. Immunity from suit is a mere tradition. Hindi iyan provision ng ating saligang batas, kundi tradition lamang yan bilang pagbibigay halaga doon sa tungkulin ng mga impeachable officials na hindi dapat silang gambalain sa kung ano-ano mga kaso habang sila ay nanunungkulan. Ang immunity from suit, yan ay tinatanggap natin dahil nga sa marami silang dapat na asikasuhin. Kaya nga hindi po pwedeng magkaroon ng ganyang mga kaso ang nasabi mga impeachable officials. Okay. At ang dahilan din kung bakit hindi pwedeng dinggin yung mga pending criminal cases ay kapag ka nabundik sila halimbawa sa isang criminal case, there is the danger of being removed from office by court action, which is prohibited by law and under the Constitution. Under the Constitution, impeachable officials can only be removed by impeachment. Opo. Kapag ka sila ay nagkaroon ng court cases at sila ay convicted, they will be removed by court action, not